Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Naku po, bumaliktad ang ICC. May binulgar ang ICC na inamin ng ICC na ang BBM government ang nagpasurrender. Ang BBM government ang siyang tawag dito, ibinigay or pinasurrender si PRRD. Sila, sila ang utak ng pagkasurrender ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nako, General Torre, haharap ng patong-patong na kaso kung mapatunayan na illegal ang pagsurrender, kidnapping, at pag-aresto ni Pangulong Duterte. Naku, nakikita ng mga tao na si General Torre talaga ang punot dulo ng lahat ng ito, mga kabibig. Grabe. Sa Senate hearing, mga kabibig, dito napag-usapan ni na Senator Amy Marcos itong news na kung saan inamin ng ICC na ang PBM government ang nagpa-surrender kay PRRD sa ICC. O eto napag-usapan nila. At grabe si Bato walang hindik-hindik pa, walang patumpik-tumpik pa. Sinabi talaga, sino ba ang nag-utos? Yung pinakamataas, ang presidente. Parang napahiya si Senator Amy Marcos. Pero yan natin kabibiga, kung gusto talaga ni Senator Amy Marcos na magkaroon talaga ng investigasyon ng ganito, yan na talaga kabibig. Ito na. Arrest, empowered under 9851 to effect an administrative arrest. Nakakatuwa kasi kanina nabasa ko lang sa dyaryo, tamang-tama, na yung spokesman ng ICC, Dr. Fadi L. Abdallah, sinabi that the surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made by the Philippine government. Nako. And if there is any question about whether it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. So, mismo yung ICC, sinabi na ang Pilipinas ang nag-surrender sa dating Pangulo. Siguro, si Attorney Medina na naman, magpapasaklolo tayo. Ano ba ibig sabihin ng administrative arrest? At tama ba na sinuko ng Pilipinas si PRRD sa ICC? Magandang umaga po, Madam Chair. Thank you for the invitation. Good morning po, Senator Bato de la Rosa. Good morning po, Senator Bongo. Going back to the question, administrative arrests. Actually, the Supreme Court has recently clarified that administrative warrants for the arrest of non-Filipinos are actually valid. But these administrative arrests apply only to non-Filipinos in deportation proceedings. At least from the case decided by the Supreme Court, it involved a foreigner. Now, we must also take note that in that recent case, that's a landmark case, because in this decision, the Supreme Court introduced an innovation. Historically, administrative arrests and deportation process are purely administrative, no court intervention. But this time, the Chief Justice who wrote the decision, and upon the suggestion of Supreme Court Justice Marvick Leonen, they introduced a new rule. Under this new rule, even if a non-foreigner is arrested on the basis of an administrative warrant, they must still inform the regional trial court and wait for the regional trial court to issue a judicial commitment order. Correct. Therefore, there's now a duty on the part of police officers or immigration officers, even when arresting a foreigner, to bring this person to the jurisdiction of the courts. So this represents a new trend. If a foreigner should be brought to a Philippine court before he is removed from the country, with more reason that
a Filipino citizen should be subjected to some judicial proceedings before surrendered to a foreign government. And as I have explained earlier, from the constitutional level, from the statutory framework, even under international law, surrender of a Filipino citizen without court proceedings may be illegal. Oh. That's not just constitutional, that's also statutory, even under international law. In fact, Tingnan nyo? the Interpol Constitution itself requires some due process, the application of Philippine laws, and number two, the application of the rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights, which includes due process. Correct. Thank you po. Attorney Medina, so ano ang nakikita ninyo kung inaamin ng ICC na ang surrender ni dating Presidente Duterte ay isang desisyon na ginawa ng Pilipino na pamahalaan? Anong epekto nun? Ang ibig ba sabihin Parang ang ay hirap linabag yung banggitin kanyang Jaime ang karapatan? pangalang Kasi PBBM. tulad nga ng sinabi nyo doon sa kaso ni Yuen Len noong 2023, bagong-bago pa lamang, talagang kinakailangan dalhin pa sa RTC yan, meron pang proseso. 7 yata yung requirement. Kung Opo. naalala ko, ang dami-daming sinasabi Opo. doon na talagang pinagtatanggol ang karapatan mismo ng dayuhan. Opo. Eto, Pilipino pa. Opo. Ngayon, mismo yung spokesman ng ICC sabi, desisyon yan ng pamahalaang Pilipino. Hindi kami yan. Oo. So anong epekto po noon doon sa nangyari kay Presidente Duterte? Madam Chair, just out of respect for the court proceedings, that so as not to be seen as influencing the court proceedings, I will not make my statements in specific reference to the president. If a future issue, a similar issue comes up, okay, the judicial surrender of a Filipino citizen to a foreign state or an international tribunal would be in contravention of Constitution on several aspects, of the revised penal code on several aspects, and international law, not just the Rome Statute, the International Convention on Civil and Political Rights, the United Nations, the Universal Declaration on Human Rights, and even the Interpol Constitution. Sinabi na ng ICC eh. The surrender is upon the request of the Interpol. All this, the entire legal framework when it comes to deprivation of liberty requires court intervention, requires court-level due process. And by court po, you mean local court? Yes po, Filipino local, court in this domestic, case. domestic due process. The entire idea of due process is really can be simplified as follows. The police has no final authority to decide on whether a person should be deprived of liberty. Nako, the police should have the right. Walang rights ang police. Nako po, paano yan, Tore? Nako. That authority to deprive a person, to declare that a person will be, or to decide that a person will be deprived of liberty, that is not the authority of the police. That authority is lodged only in the courts of law. Nako po. The police cannot at the same time be the judge. That's essentially due process and separation of powers. Wala ka. Paano na yan? Thank you. Thank you very much. That's loud and clear. That the police cannot be the judge in determining the deprivation of liberty of any person. So maliwanag po yun. At kinakailangan na maliwanagan sana kung totoo na inaresto si dating presidente sa ilalim ng RA 9851, kung talaga bang administrative arresto, kung dito sana sila, napaliwanag nila sa atin at nagkatotoo at nagkaliwanagan tayo. Pumunta naman tayo sa dako ng ating video. Ito naman si Attorney Delgra, kasi nakita rin natin
kung anong nangyari dito, no? Mhm. Yung video kung saan si Attorney Delgra ini-invoke yung Article 59 Yan na at kabibig. ito ay tungkol sa pagdadala sa local court. Panoorin po natin, pero si General Torre hindi nakikinig. Kaya sana nandito siya para maintindihan natin bakit wala siyang pakialam sa pagpapaliwanag ni Attorney Delgra. Hindi naman ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang tao, dami krimen sa labas. Siya lang kayo namin. Pero hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Okay, That's precisely the point that I'm saying. Please lang. Bawal hawakan. Attorney, you'll be Bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to Yan. Ayun, Ugkating mo lahat, maliwanag Jaime. na ang ini-invoke, ang sinasabi ni Attorney Delgra was Article 59. Why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome Statute, ang ICC, Article 59, does not apply? Gusto ko lang ipakita yung certification ng DOJ. Kaya nalilito tayo pa iba-iba. Andyan yung certification ng DOJ. Eto pa, hindi natin maintindihan yung date. Kung makita ni Senator Bato, ang date po niya, yung aresto March 11, na-certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw. Wala na rito si Pilipinas, si dating The next day pa Pangulo. certified So, pa ng DOJ. ang certification sumunod sa aresto Ano? March 12. Ang aresto March 11, maalala ninyo. Oo. Yung certification March 12. O, ano ba Pagkatapos, naman yun? ang sinasite dito, eto na naman, ang sinasite dito, Part 9 of the Rome Statute. Mhm. Article 59.4, Article 59.7. Nakakahilo po kasi ang sabi nila, hindi na nag-a-apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Correct. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Delgra, pati na rin dito sa DOJ circular, na ito ay dahil sa Article 59. Kaya nga, kailangan ipaliwanag nila kasi Oo hindi natin nga. po maintindihan. Pero hindi dumating General sila. Torre also Consent claimed that he sila. arrested E.S. Medialdea. Naku, Makikita Torre, natin yan for madidiin the pa obstruction talaga of dun. justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin ha. He admitted that he even handcuffed him. At binasahan pa siya ng Miranda rights kung maalala natin dun sa video. Kung ganon, kung inaresto niya si E.S. Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestuhin at talagang ikulong, pinadala pa sa Hague? Parang ang gulo. Kasi kung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay E.S. Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Correct. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama Ako ba din, yun? ay may Marcos. Hindi ba pag inaresto mo, turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? Dapat talaga, inaresto mo na Hinankap mo na. Correct. So, ano bang next move doon? Kaya nga nakakapagtaka, pinagbiyahin niya. Tama ba yun? O wala makapagsabi na tama yun. Oo nga. At eto pa, nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra, ang susunod na Parang aarestuhin. hearing ito ni Tory. Ano to? Pananakot ba to? Or Ano talagang to? sinasabi niya kung anong gagawin niya next? Was he going to arrest him for what? Was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman di ba sa video? Nakaupunan yung tao Tory. Tapos, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra?
dapat inaresto din niya. At Correct. hindi niya ginawa. Kung wala namang krimen, ba't siya nananakot? Correct. Was this a threat? If it's a threat, isn't it a crime of grave threat? Naku, Na bawal sa ating kapulisan. Article 282 of the Revised Penal Code threatening to commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So hindi ba liable si General Torre dyan? Naku po. Bilang tanyag na pulis at general, di ba Senator Bato, ano sa tingin ninyo? Hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko talaga lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Lasing sa Mukhang kapangyarihan. he went overboard. Lahat na lang binayolate niya. Madam. Kaya nga sunod Violations. nga parang hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi Correct. marami sa atin. Nagtataka, bakit ganon si Medjaldea, nabasahan na, nahandcuff na, tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe. Tapos yung isa, tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa. At labag yun sa batas eh. O sige, iba naman topic ngayon sa doktor. Ito naman tayo sa doktor, dahil mapunta tayo sa ibang usapin, marami tayong naririnig at alam natin na may mga doktor na tumingin kay Presidente Duterte. Tingnan natin. Ang balita, ang sabi, Doktor ako si Presidente Duterte tumaas ang blood sugar. Meron tayong nakikita dyan at ang balita, ayun. Ayan. Tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang sugar for diabetes management. Meron siyang insulin pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar. He was advised because of his acute diabetic complications na magpahinga muna. Hindi naman ako doktor, pero yung 300, talaga nakaka-alarma, di ba? Napakataas nito. Oo, bulag ka na talaga at tulog ka na ng tulog. Nakita nga natin na nakatulog siya, di ba, doon sa isang maliit na upuan. Bakit pinagpilitan pa rin ng mga otoridad na dalhin si PRRD? Tapos may stopover pa sa Dubai na napakahaba kahit ganito yung kondisyon niya. Sino yung doktor na pumirma ng travel certification? May balita kasi na ayaw ni Colonel Dr. Donald Palma, yung cardiologist ng AFP. Ang sabi daw, lahat ito daw kasi maraming nakarinig. Na huwag daw ipagbiyahe kasi may sakit, mahina yung kondisyon. Pero pinagpilitan. Sino si Dr. Jonathan B. Rico? Was he the commanding officer of the Air Force General Hospital? Bakit pinagpilitan na magbiyahe kahit ganun kataas? Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsataad na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Hindi ba pwede mag-intay ng ilang oras para bumaba yung sugar, mabigyan ng gamot? Anong mangyayari kung pinahinga muna ng ilang oras o ilang araw para bumaba yung sugar? Nakakapagtaka. Isa pa, hindi naman niya doktor to Correct. Bakit hindi siya pinayagan na patawagin yung doktor? Di ba doctor of choice? Parang counsel of choice katulad ni VP Inday, yun ang pinipili niyang abogado. Ang sabi nila, napakarami ng abogado dito. Hindi naman yun ang counsel of choice. Ito rin mga doktor na to, hindi naman doktor niya. Personal physician ang sabi. So lahat ito, nasa military facility under the command of General Cordura. Na hanggang ngayon, hindi pa rin sumisipot. Ilang beses sinabi ni VP Sara nung nakaraan, bakit yung AFP pinayagan ang PNP mag-take over ng Villamor? Sino nag-utos? So, sino nagsabi kay General Cordura na si dating Pangulo ay dadalhin sa Villamor? Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? Dadalhin bigla sa Villamor ang mga arestado? Hindi naman yata. Kasi, plano na talagang ilipad sa dahig.
Tama. Kaya doon sa Tama. airport nilagay. Oo. Para malapit doon sa nakaparking na Gulfstream na aeroplano. Mhm. Ganun Correct. ba yun? Para ready Good na point. to ship out of the Philippines. Bakit hindi dinala na lang sa PNP facility? Palibhasa PNP naman ng nag-aresto, di ba? Si General Torre, pitpitin niya sa Krame o sa ibang Kaya nga, facility. yun, sabi nga ni Torre, well planned na yun. Well nga. planned. Hindi yun spur of the moment. Tama. Bago pa dumating si Pangulong Duterte dito, naka-ready na yung Gulfstream na aeroplano doon, naka-standby, malapit sa yung facility sa Villamor, kung saan dinala si President Duterte doon. Well Na planned. paano na talaga ilipad? Ano pa? Tama. At marami pang mga personnel ng PAF na nandun. At bakit daw dinala bigla sa VIP area? Sino yung doktor na nagbigay ng clearance para magbiyahe ang isang may sakit? Di ba AFP doctor din? So, ang ibig sabihin, yung aresto kay Presidente Duterte, military operation. Kasi puros AFP personnel. Oo, AFP, no? Villamor, Tama si Amy Marcos, AFP personnel, pati yung doktor, pati yung tao doon. Anong masasabi natin? Alam mo, Madam Chair, that is the reason why I moved a while ago to issue subpoena Mhm. dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Dahil mga masundalo naman yan sila. Mga sundalo naman yan sila. I understand the situation. They're just following orders. Mhm. Pero Kaninong orders? pag umabot sa punto, dapat, kung nakikinig yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na ibinibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na may nilalabag na mga batas, Mhm. dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo. Correct. Dahil ang ating oath is to serve and protect. Hindi po para mag-violate ng batas. So, yun po ang dapat harapin dito sa ating mga invited, supposed to be invited empty chairs sa harapan natin ngayon, Madam Chair. Maraming salamat at sang-ayon po ako. At sa transcript nung nakaraang hearing, sinabi ni Secretary Gibo Teodoro, we were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Ang tanong natin, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Sino Bakit nag-deputize? nagkaganon? Yun ang Sino pinagtatakahan natin. nag-utos kay? So, andyan yata Wala eh. yung transcript, Kay Gibo. hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So, sinabi niya na deputize, napag-utusan lang daw sila, tulad ng sinasabi niyo, Senator Bato, na nautusan. Ayan o. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng Sino taong ang bayan, nag-utos? sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order Sino? to a Secretary of National Defense. Kundi, somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Boom! Yan, Bato. Ang galing ni Bato. O, di ba? The President of the Philippines ang nag-utos. Sino ba naman? Don't tell me si Tori nag-utos kay Gibo. Di ba? Di ba? Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. Napahiya It should si be Amy. somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yun. Dahil sabi mo niya, he's just following orders. No. Yun na nga. Chair. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos. Kasi Naku, si tulad na Amy. Naku, si Amy. Sige, Amy. sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Correct. So, yun kami, Big. Yun parang ang ano na ni Bato doon na, parang pinapalakpakan natin ang tapang ni Senator Bato de la Rosa sa harap talaga ni Senator Amy Marcos. Talagang sinampal siya ni Bato na, kundi ang presidente ng Pilipinas, sino pa ba? Diba? So ano ang yung komento dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Grabe, parang kung sana dumating yung mga distinguished guest ng Senado, resource person.
dapat sana nasagot na nila. Dapat sana natapos na to. Pero sabi ng iba, guilty kasi. Guilty sila, kabibig. Takot sila na meron silang masabing posibleng ikapapahamak ng gobyerno ni BBM. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.